Bad news po mga kababayan. Bad news. Di ba nabuhayan ang ating loob mga kababayan dahil yung i-final na interim release ni PRRD ay hindi kumontra ang prosekusyon? At matapos ngang pumutok ang balitang iyon mga kababayan, pumalampag ang mga makakaliwa, yung mga anti-Duterte mga kababayan na nagsampa sa kanya ng kaso sa ICC, sina Conti, at sinabing tututulan nila ito. Dapat daw marinig ang side muna daw ng mga biktima mga kababayan bago bigyan ng tungkol dito sa interim release ni PRRD. At ngayon mga kababayan, mukhang ginapang ginapang ng mga bangag. Dahil biglang nagbago ang tono ng prosecution ng ICC mga kababayan. Kinontra na nila ang interim release. At ayon dito kay Roque, ang tsansa na daw ngayon na makakuha ng interim release si PRRD ay 50-50 o mas mababa pa mga kababayan dahil in history wala pa raw nabibigyan ng interim release mga kababayan doon sa ICC na kapareho ang kaso kay PRRD. Ang nabigyan lang daw ng interim release mga kababayan, yun lang daw mga mabababang kaso. Okay lang sana mga kababayan kung hindi daw kumontra yung prosecution, pero ginapang kaya 50-50 na. Panoorin niyo po Ay nako po, taliwas sa inaasahan natin, ang prosecution ng International Criminal Court sa kaso ni Tatay Digong ay pumalag doon sa motion ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Paano kasi mga kababayan? Bago kasi yan. Siguro, yung nakausap ni Kaufman dati na hindi pumalag mga kababayan na mayroong interim release ay siguro yung Maniakis mga kababayan, Pacquiao. Junyak na nakasuhan ng si Karimka nakasuhan ng sa pagiging Maniakis Pacquiao. Ipinalitan siya mga kababayan nito etong Afrikanong Manny din mga kababayan, Maniga. Wag na lang. Traidor yan. Tinuturing yan na traidor sa Afrika mga kababayan dahil ang kanyang mga kalahi. Kaya nga mga kababayan, maraming nakakasuhan, halos lahat ng nakakasuhan sa ICC ay Aprikano dahil dyan. Dahil dyan, sa gunggong na yan. Yan ang pumalit mga kababayan. Siguro, yung kausap ni Kaufman dati ay yung si Karim Khan. Ito ngayon, kumontra mga kababayan sa interim release. Ano ba itong interim release na ito? Well, ang interim release po, yung panandali ang pagpapalaya sa akusado, pero hindi naman siya nagkakaroon ng tunay na kalayaan, Kumbaga parang house arrest siya. Ang maganda lang doon mga kababayan, pwede siyang samahan ng kanyang asawa o may magluluto na sa kanya, may mag-aalaga, maglalaba, alam nyo na, di ba? At wala na pong visiting time na limited. Unlimited kahit dyan pa matulog. Basta ka mag-anak lang. Ay hindi madetitinay sa isang detention facility, sa isang bahay, pero limitado pa rin ang kanyang movements at magkakaroon ng mga kondisyones. Now, ilan sa mga kondisyones na umayag o sinumite ng mga abogado ni Tatay Digong ay ang makakabisita lang sa kanya ay mga pamilya, At syempre, yung lugar, well, sinabi na ni BP Sara, isa sa lugar na pinag-isipan ay Australia, Hindi ko pa alam kung ano yung ibang lugar na pinag-isipan. Pero yung lugar kasi, kinakailangan membro ng ICC. At gaya ng nasabi ko nung naunang broadcast natin, iilan lang naman yung mga bansa sa mga karating bansa natin ang membro ng ICC. Sa Australia, sa malapit lang. Ng Australia, nandyan din ang New Zealand. Pero dito sa malapit sa atin, sa ating bansa talaga, ay ang malapit lang ay South Korea, At hindi ko pa alam talaga kung saan siya mapupunta, Pero ang sinasabi ng marami, wag na sa South Korea dahil mag-a-adjust na naman si Tatay Digong sa lingwahe mga kababayan. Pero pwede rin, kahit saan, wag lang sa ICC. Dahil nagpunta ng Australia si BP Sara at inamin naman niya na isa sa mga bansa na posibleng magkaroon ng interim release si Tatay Digong in Australia, isa na yan sa kinoconsider. Pero hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosecution. Bakit? Kasi doon mismo sa motion, biglang bumaliktad ang mga sinabi nila na nagkausap na sila ng prosecution at hindi raw tututol ang prosecution. Kaya naman, akala ng marami, in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutol ang prosecution, kumalampag na sila, mga kababayan sina Conte, kaya biglang nagbago ang mga kababayan, ihip ng hangin. Sigurado tayo mga kababayan, yung sina Conte, suportado yan, ninangagnag. Wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong formal na pong naghain ng oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ang issue ng
interim release. Hindi pa po yan in the bag. Siyempre po, kung hindi naman nag-oppose at sumuporta pa ang prosecution, in the bag na yan. Ngayon po, See? Ginapang talaga. Wala na sanang ibalakid mga kababayan kung hindi kontra ang prosecution. Pero kumontra. Grabe. talagang pag-aaralan pa ng hukuman. Ano ba yung mga bagay-bagay na titignan ng hukuman? Well, una-una, yung pagiging flight risk. Siya ba ay eskapo? Well, alam nyo naman po, Kung nag-escape pa, matagal na, di ba? Hindi nga humingi ng asylum sa ibang bansa. kung siya naman ay i-release sa isang bansa na talagang miyembro ng ICC at magkakaroon ng kondisyones, asahan naman natin na yung bansang yon, Australia o kung saan man, ay papatupad ang mga kondisyon na yan. No? At kasama sa mga kondisyon na yan, ay pagbabantay sa kanya. No? Hindi po ibig sabihin na interim release ay completely malaya na. No? Talagang house arrest po yan. Kumbaga, hindi siya po pwedeng lumabas nung bahay niya. Bawal lumabas. Unless for specified reasons, siguro medical reasons. No? At yung mga bisita niya ay... Speaking of bawal lumabas, ang hudas ni na Kim Chiu, mga kababayan, at sina Bong Navarro ba yun? Na nung hinuli si PRRD at dinukot papuntang ICC. Nag-deserve. Wow. Bawal lumabas. Hudas. Traidor yan, no? Bisaya yan si Kim Chiu, no? Deserve. Doon nga sa hinain ng abogado ni Tatay Digong, ang bisita niya ay limitado lamang sa mga kapamilya. Pangalawa is meron bang possibility na siya ay gumawa pa ng krimen? Well, marami talaga doon sa nag-react doon sa petisyon o doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong kasi wala nga krimeng ginawa yan si PRRD. Kung mayroon pa, nakasuhan na yan dito. nakasulat doon, wala. Will not commit crimes. No? Well, yan naman po yung requirement na sabihin. Hindi naman po yung pag-amin. No? Hindi talaga yung inaamin. Pero siyempre, pag binasa mo, parang pag-aamin. Ang sinasabi lang dyan ay, pag ikaw ay naka-interim release, wala kang krimen na magagawa or posibleng gawin or gustong gawin. No? So, sinasabi lang na magiging law-abiding ka. Bagamat yung pagsulat talaga doon sa papel ng mga abogado ay para nagbibigay ng impresyon na umamin na. No? Hindi naman po. Yan po isang requirement lang ng Rome Statute. Kaya kinakailangan ulitin at sabihin in fairness. No? Pangatlo, may posibilidad ba na siya ay mag-i-influence doon sa mga testigo, mananakot, o di naman kaya pakikialaman ng mga Mananakot si Tatay Digong? Mahina na nga eh. Paano manakot? ebidensya, yung tampering of evidence. No? Siguro naman po, pag malayo na ang Tatay Digong at hindi naman nasa Pilipinas, lahat ng testigo ay either nasa Hague or nasa Pilipinas. Nung nasa Pilipinas siya, tinakot ba? Hindi naman. Wala naman pong influensya na si Tatay Digong. No? So, sa madaling salita, ano ba ang tingin ko? Well, ang tingin ko po, unang-una, hindi naman po siguro flight risk ng isang 80 anyo. At sa totoo lang po, kung gusto lang na tumakas ni Tatay Digong, matagal na ginawa yan. Kasi alam niyo naman dito sa Europa, hindi gaya sa Pilipinas, na ang mga pulis ay lahat armado. Dito, hindi naman, no? Pero si Tatay Digong bilang isang abogado, talagang humaharap siya sa proseso, no? Hindi siya nag-shortcut. Siguro nga, to a fault, no? So sa tingin ko, talagang hindi siya flight risk. At saka, ano ba naman magagawa pa na 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglaba at magluto para sa sarili niya. Tatakas pa, no? At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family. Yan ang problema, mga kababayan, dahil parang naging excommunicado, mga kababayan, no? Hindi natin maririnig si Tatay Digong. Okay lang sana, di ba? Kung dito makapagpiansa, pwede ka pang mag-vlog o pa-interview. Basta hindi lang kaugnayan sa kaso mo. Mayroon kang dyan, sub-judice dun sa kaso mo. Pero in other topics, pwede kang mag-discuss. Eto mga kababayan, talagang excommunicado. Kung hindi ka kapamilya o bawal ka kausapin. At inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya? No? Wala namang pagkakataon. Walang oportunidad na magplano ng kanyang pagtatakas. Saan pupunta? Kung sa Pilipinas, mga kababayan, hanggang andyan si Ngag-Ngag, tutugisin din yan. Kaya wala talagang lusot, mga kababayan. Hindi flight risk. Naninindingan nga tayo na walang krimeng ginawa ang Tatay Digong. Alam niyo yung crimes against humanity, ang definition niya is either widespread or systematic attack against civilian population, knowing that it is being directed against civilian populations. Tagalogin natin. Maalawakan or systematic na pag-atake sa mga civilian na nalalaman na ang tinatarget ay mga civilian dahil sila ay civilian. O kung titignan mo yung war on drugs, hindi naman po yung tinatarget ang kahit sino dahil sila ay civilian. Sino-sino ba yung mga 43 na nga lang yung mga kababayan yung kanilang isinampa doon? Tapos hindi pa si Tatay Digong ang direct suspect.
So, paano nila ma-equate yan as crimes against humanity? Sasabihin nila, representation lang daw. Nino! Doon sa mga napatay ng riding in tandem, how about ngayon? Patuloy pa rin yan. How about nung dati pa, bago magpresidente si Tatay Digong, andyan na yan. Kaululan mga kababayan, kaululan. Gawain ito ng media mga kababayan eh. Yung palagi nilang sinasabi na EJK. Part yan sa kanilang script mga kababayan para idiin si Tatay Digong. Ngayon nga, naniwala ang mga bugok na mga ICC mga Meron kababayan. mga collateral damage dyan. Yan ay dahil nga, meron mga dahilan ang ating kapulisan para gumamit ang dahas. At kung wala ngang dahilan, napaparusahan naman ang hukuman natin. Of course, rinireklamo nila na konti lang daw ang napaparusahan. Bakit? Marami na bang naparusahan ng ICC? Wala hindi nga, no? Kung ikukumpara mo yung numero ng lokal na hukuman, mas marami pa rin kaysa sa ICC na yan. Diba? So, sa tingin ko po, wala talagang krimen na nagawa ang Tatay Digong. At dahil wala man siyang krimen na nagawa, wala naman siyang krimen na po pwede pang gawin. Now, yung pagdating naman sa pagpananakot sa testigo at saka yung pagtatamper ng evidence, ano ba namang oportunidad ni Tatay Digong dyan? Malinaw na ang Marcos administration nang nag-surrender kay Tatay Digong, hindi pa nga hinihingi ng ID. Di humingi sila ng proteksyon ni Nag-Nag kay Torre. Ano sinasabi nilang pananakot? ICC ibinigay na. Ibig sabihin, anong kakayahan ni Tatay Digong na manakot sa mga testigo samantalang talaga namang magkalaban na sa politika ang Marcos at Duterte. Mabuti sana kung kontrolado pa ng pulis ng Tatay Digong ang ating kapulisan at hukbong sa datahan. Hindi na nasa kamay na ng kalaban. At kayo naman, kung hindi nyo pa alam na magkalaban ng Duterte at Marcos, hello, anong planeta kayo galing? Malinaw na malinaw po. Planet of the Bangags. Yan, na hindi mo magkakampi ang Marcos at Duterte. So kapag hindi mo kasi kontrolado yung gobyerno, wala kang magagawang pananakot, wala kang magagawa ng tampering of evidence. So sa tingin ko, dapat pa rin mabigyan ng interim release. Bagamat sa tingin ko, hindi yan ang gusto talaga ni Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, Kalayaan, umuwi freedom. na ng Pilipinas at husgahan ng lokal na hukuman kung meron talaga siyang pagkakasala na dapat siya managot, no? Hindi yung interim release na yan. Bagamat, iniisip ko naman, siguro, yung atmosphere... Ang problema niyan, mga kababayan, no? Pagdating sa Pilipinas, baka gawan-gawan ng kaso na naman. Alam niyo mga bangag. Tapos, ikukulong mga kababayan sa selda na regular, katulad kay Kibuloy. Mamaya ka na siguro umuwi, Tatay Digong, kapag wala na si Ngagva. Na ikaw ay nakatira sa bahay, mas mabuti kaysa dun sa atmosphere na nakatira ka sa isang detention facility. Bagamat ito nga pong detention facility ni Tatay Digong ay tinatawag na Hilton of Prisons kasi wala pong rehas dyan. Wala pong hinahalikan na rehas yan. So yan po ay parang dormitoryo, no? At Marehas. Alam ko yan eh. Yung espasyo, merong garden, pwede sila maglakad-lakad, hindi lang sila makakalabas talaga ng detention facility at hindi po pwedeng magkaroon ng kahit sino na bisita. Pagkain pangit. At ganoon din naman mangyayari kung siya ay merong interim release. Now, anong tingin ko ba? Well, alam nyo ang track record, lahat po ng akusado ng war crimes at crimes against humanity dyan sa ICC. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Hindi po nabigyan ng interim release. Hindi nabigyan ng interim release dahil kumontra ang prosecution mga kababayan. Kung hindi pa sana yun kumontra, no? Okay na sana. Malakas ang chance mga kababayan na maka-interim release. Kumontra ginapang. Po yan makatarungan. Bakit? Hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Kita niyo to. 6 na buwan na bago magkaroon man lang ng confirmation of charges. Ulitin ko po yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para malaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. At itong Hulyo nga, 4 na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makatarungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause. Speaking of ICC mga kababayan, no? Matagal na tayong nagpa-follow kay SAS, no? As early as ano pa yun mga kababayan, 2017, 2018, binuking na niya ito, ang plano ng mga makakaliwa mga kababayan na Oplan ICC. Tingnan nyo, yung mga previous, matagal ng post ni SAS, Rolando Sasos, Oplan ICC, Plan ICC na title. Kala natin, guni-guni lang ito ni SAS.
Ito nga, nagkatotoo na nga mga kababayan. Kaya noon pa man lang mga kababayan, eto na talaga ang plano ng mga makakaliwa laban kay PRRD. Malakas ito mga makakaliwa mga kababayan pagdating dyan sa UN, Europa, ICC, safe haven yan ng mga komunista mga kababayan, itong mga makakaliwa. Kinanlongan nila si Joe Masison, special sila dyan. Kaya bias talaga yung ICC mga kababayan right from the start. Para ikaw ay litisin. Afterwards, alam niyo po yung 6 months na yan, yung September na confirmation of charges. Diyan pa lang magsisimula ng pagsusumite ng ebidensya. Hindi pa po yan ang petsa kung saan magdedesisyon sila kung meron ngang sapat na ebidensya. Siguro po aabot pa ng 6 na buwan yan. So bago pa magkaroon ng... And then next, trial na naman mga kababayan. O next hearing, 6 na buwan na naman. Desisyon kung meron kang probable cause para mag-continue ang paglilitis, 1 taong ka nang nakakulong. Makatarungan ba yan? Hindi. Lalong-lalo na dahil sa mulat-mula ang sinasabi natin, wala nang jurisdiction ng ICC. At yan naman po'y malinaw doon sa dissenting opinion ng 2 mahistrado sa Appellate Tribunal nang ito po ay dinulog sa hukuman kung papayagan bang magtuloy ang preliminary examination. Kasi nga, di ba, in-explain ko sa inyo ng pagkakaiba ng ICC para maingganyo yung Amerikano na sumapi ay lahat ng gawain ng prosecutor dapat maaprobahan nitong pre-trial chamber na nakikita natin ngayon. So, sa tingin ko, mas importante na madesisyonan ng hukuman yung issue kung meron nga bang jurisdiction ng tribunal o hindi. Kasi kapag nagdesisyon siya na walang jurisdiction, tapos na ang kaso, tuluyan ng malaya si Tatay Digong. Nawang nakakaabala is, bakit biglang nagbago ang posisyon ng prosecution? Ginapang. Sinabi talaga ng abogado ni Tatay Digong na ang prosecution daw ay hindi na tumutol sa kanyang interim release. Nung nabasa ko yan sa kanyang pleading, ang... Oo, di ba? Sinabi ni Kaufman, wag yung sabihin sinungaling si Kaufman. Abogado yan Pwede niya ikatanggal mga kababayan kung nagsisinungaling siya. Ang duda natin dyan, nagbago ang isip ang prosecution. Ewan lang natin kung anong sinungalingal. Ano ang ginawa ng mga bangag ba kababayan, mga animal na nagsampa ng kaso para bumaliktad, mag-iba ng isip ang prosecution. Ang naisip ko, baka kumbinsado yung prosecution na wala talagang jurisdiction. Kasi hindi naman siya yung prosecutor na nagsampa ng kaso o nag-request ng warrant of arrest laban sa Tatay Digong. Yung pinalitan niya. At yung pinalitan niyang babaeng prosecutor na galing sa Africa, ang pagpupula doon sa babaeng yon. Babae pala? Bakit yung sa balita sa GMA News mga kababayan, lalaki? Tingnan nyo. Yan ICC prosecution asked tribunal to reject Duterte's bid for interim release. Babae, ewan na natin kung babae ba ito? Anong pangalan ICC Deputy Prosecutor Niang takes over Duterte's case. Babae ba to? Sabi ni Rocky, babae daw. Baka marami sila mga kababayan. Pero eto yung pinalit kay Karim Na galing sa Africa, yung pinalitan niya. At yung pinalitan niyang babaeng prosecutor na galing sa Africa, ang pagpupula doon sa babaeng yon ay puro African lang ang kanyang kinakasuhan. At dahilan nga kung bakit ang buong African Union ay kamuntik nang bumitiw at nagbabanta pa rin bumitiw dahil selective justice daw. Puro African lang ang linilitis. So para mapatunayan na hindi lang African sa kanyang hinahabol, ayan, nagsampa ng kaso laban sa isang non-African, yun naman ang napili niya ay si Tatay Digong para lang patunayan na walang katuturan yung pula sa kanya ng kapwa niyang Aprikano na pinupuruhan lang niya yung kapwang Aprikano. So, mas mabuti talaga na aktuhan na ng hukuman yung issue ng jurisdiction kasi kapag no jurisdiction, hindi na talaga magtutuloy pati ang confirmation of charges. Pero paano na yung sinabi nila na walang jurisdiction pangalawang beses na? At ang jurisdiction naman, pwede yung ilabas at any stage of the proceedings. Now, sinasabihin ng prosecution na yung 2 decision nga ng pre-trial chamber at saka ng appellate tribunal kung saan kinatigan yung pagpapatuloy ng preliminary investigation ay patunay na merong jurisdiction ng hukuman. Hindi po. Lininaw talaga hindi pala ng hukuman. Pareho ng pre-trial at saka ng appellate tribunal na ang desisyon nila ay hindi desisyon tungkol sa jurisdiction. In brief, kaya tayo natalo doon, kaya nagpatuloy ang preliminary investigation. Hindi kasi diniscuss ng Office of the Solicitor General kung bakit, anong epekto ng pagbibitiw natin sa Rome Statute. Na dahil hindi na nga tayo kasapi ng Rome Statute, dapat ang preliminary investigation ay masimulan 1 taon
matapos ang ating pag-deposit ng instrument of withdrawal. Walang kahit anong diskusyon at ang tinutukan natin ay tinatawag na admissibility or yung complementarity principle. Yan din ang pagkakamali ni Guevara dati eh. Inuna sana niya ang jurisdiction mga kababayan na kung ano-anong mga... Siguro nautusan din yun ni Ngag-Ngag dati mga kababayan na isablay mo yan para mahirapan na sila. Na bukas at kayang litisin ng lokal na hukuman ng kasong ito. Ang sabi nung pre-trial chamber, kapag ang in-invoke mo ay yung complementarity na kayang litisin niya ng hukuman mo, inaamin mo na merong jurisdiction ang ICC, no? Kaya lang sinasabi mo na ang dapat gumalaw ay yung lokal na hukuman. Pagdating naman sa Appellate Tribunal, ang sabi ng Appellate Tribunal, hindi mo na po pwedeng i-argue itong issue ng jurisdiction for the first time on appeal. Duda ko mayroong kamay dyan si Ngag-Ngag mga kababayan. Isang beses lang pwede eh. Meron silang one chance mga kababayan si Guevara noon. Hindi nila ginawa na i-question ang jurisdiction mga kababayan. Parang na-acknowledge pa nila na mayroong jurisdiction. Makaawa pa sila, no, wag nyo na ituloy. Parang ganyan ang lumalabas mga kababayan. Parang umamin na mayroong jurisdiction. Kaya tumuloy ang kaso. Dapat yan, diniscuss mo doon sa pre-trial chamber. So sa akin, bagamat ako'y nabahala dito sa pagbabago ng tono ng prosecution, hindi ko alam tuloy kung talagang tama yung sinabi ng abogado ni Tatay Digong na malamang tama yun, Roque, pero mukhang nagbago lang talaga. Dahil nagbago din ang lead prosecutor nila mga kababayan. Baka yung dati yung kausap, hindi naman siguro traitor itong si Kaufman. Nakasabwat siya ng ICC right from the start. Ewan lang natin din. Sana hindi. Dahil kung ganun, wala na. Goodbye. Kinausap siya ng prosecution at hindi sila tututol, no? Or, kung siya'y nanaginip lang, wishful thinking para mas madali yung kanyang trabaho. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Pero ang realidad ngayon, hindi pa in the bag ang interim release ni Tatay Digong. Paglalabanan pa yan. At hindi ang track record ng ICC, wala talagang binibigyan ng interim release para bagang talagang hindi makatarungan yan. Bakit? Kasi wala pa namang probable cause wala pang confirmation of charges and yet ayaw nilang i-interim release. Ito nga po yung problema na hindi hinarap si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Kasi kung hinarap siya sa lokal na hukuman, ireresolba ng RTC yung issue ng nalabag ba ang karapatang pantao niya, meron bang jurisdiction ng ICC para siya i-extradite sa The Hague? At pinaka-importante, pwede bang bigyan ng provisional liberty si Tatay Digong habang dinidinig ng RTC? Pinagkaitan siya ng ganyang pagkakataon. So, wala nga, no? At bakit bulag ang ICC dyan, mga kababayan, dito sa pagdukot ni PRRD? Walang say. Madali lang naman yan eh. Malinaw naman ang ginawa na nilabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong mga kababayan, dinukot at hindi dumaan sa lokal na korte. Kaya mukhang bias nga talaga mga kababayan. Bias. Hindi natin alam kung yung... Bakit hindi rin yan agad-agad na final nila Kaufman na mga kababayan? Yung panandaliang pagpapalaya ay dapat ibigay kay Tatay Digong na ang magdedesisyon ay lokal na hukuman. Hayan, ngayon opposed. So ngayong tinutulan ng prosecution, yung track record ng ICC na hindi nagbibigay ng interim release, ang aking conclusion, medyo 50-50 tayo dito, no? Dihado na nga eh. Hindi 50-50, mukhang mas lamang mga kababayan na hindi mabigyan. Kung ganon. Dati, meron tayong 55 na baka naman mabigyan ng interim release. Ngayon, 45 na lang siguro. Kasi hindi nga tututulang prosecution. Ngayon, 50-50 uli. Dahil wala ng track record ng ICC sa pagbibigay ng interim release. Alam mo, ICC lang yung ganyan. Yung mga ibang tribunal na binuo ng UN system, gaya ng, at miyembro rin ako ng bar ng UN Tribunal for War Crimes in Roma. Dapat i-abolish siya yung ICC, no? Yung Amerika nga mga kababayan, ayaw sumali dyan dahil ginagamit yan sa politika. Lulusubin pa yan ng Amerika mga kababayan kung may isang Amerikano na huhulihin. Handang makipagyera ang Amerika dyan sa ICC. At saka yung former Yugoslavia, lahat ng akusado doon halos binigyan ng interim release. Umuwi sila sa Yugoslavia, babalik lang sila pag meron ng paglilitis. Walang problema. Bakit? Kasi naman, ang bumuo kasi ng mga hukuman ninyon ay UN Security Council. Lahat ng desisyon ng Security Council enforceable against all members of the UN. So kapag hindi talaga sinurrender ng gobyerno kung nasaan yung akusado sa hukuman,
po pwede magkaroon ng sanctions ang UN Security Council, laban sa bansang yon, no? At kaya naman napapatupad yung mga order ng mga tribunals na yon para paapirin. Pero pagdating sa ICC, palibasa walang mandato ang Security Council at ito'y voluntaryong hukuman, walang ganong kapangyarihan ng UN Security Council na mag-impose ng sanctions kapag hindi napasipot ng mga bansa yung mga akusado na dapat litisin, no? Kaya siguro hindi nagbibigay ng interim release ang ICC. Gayunpaman, hindi makatarungan yan. Dahil pinarusahan muna ang akusado bago pa man mapatunayan na merong probable cause para magtuloy ang paglilitis. Di ba? Napakapait ng kapalaran ni Tatay Digong at hindi talaga makatarungan. Labag na sa tingin ko sa karapatang pantao ng presumption of innocence itong ganitong proseso. Kulong muna bago magkaroon ng probable. Well, not all is lost, no? Kasi may issue pa nga on jurisdiction. Kaya lang, ang aking babala dyan, wala na pong ibang kasong lilitisin ng ICC kung hindi si Tatay Digong. Pag hindi sila nagtuloy... Wala na silang funding. Mukhang papatagalin nila mga kababayan para mayroon silang pondo. Kaso ni Tatay Digong, sayang ang mga sweldo ng magistrado, ng prosecutor at lahat ng staff ng ICC. Kung hindi ako nagkakamali, di ba sinabi ko na sa inyo, parang 141 million euros ang budget ng ICC na yan taon-taon. 141 million? Euro? Ilang bilyon, trilyon na siguro yan mga kababayan kumpara sa pera ng Pilipinas. Oh, see? Lulustay lang po yung salaping yan dahil walang ginagawang ICC. So parang ang maging inclination ng mga mahistrado at lahat ng tao dyan sa ICC, sige na, tuluyan na natin ng Digong. Nang sa ganun, ma-justify yung mga sweldo nila. No? Kaya pala pinapatagal mga kababayan. 6 months. Ang tagal pa dahil dahil habang may kaso mga kababayan, mayroon silang mga allowances, honorarium, bonus. At kanilang budget. Pero meron pa nga po tayo isang remedyo, domestic remedy, kung saan sinasabi natin na ang Netherlands merong katungkulan na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng lahat na nasa kanyang teritoryo. Hindi pa na process ni Kaufman, yung idea ni Roque mga kababayan. Kasama na si Tatay Digong. Kaya nga kung mapapatunayan na siya'y kinidnap dahil hindi siya pinresenta sa hukumang Pilipino bago mapadala sa ICC, merong obligasyon ang Netherlands na itigil ang paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. Papaano? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong na hindi naman imposible dahil siya po ngayon ay nasa teritoryo ng Netherlands, nasa kulungan na pag-aari ng Netherlands at kung hindi po ako nagkakamali, ang mga gwardya ay mga Dutch pa rin. At walang gwardya ang ICC na sarili mga kababayan. Sponsored yan ng the Netherlands. Saka na natin sasabihin ko ano talaga yung prayer natin na dyan sa domestic legal remedy na yan. Antayin na natin ang pagsampa ng kasong yan kasi tingin ko naman maisasampa na yan sa lalong mabilis na panahon. Sana naparating na yan kay Tatay Digong mga kababayan dahil nung tinanong si Sarah mga kababayan sasabihin pa lang daw doon kay Tatay. Lalo na ngayon na malinaw na taliwas sa sinabi ng abogado ni Tatay Digong talagang tinutulan ng prosekusyon itong motion para nga sa temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong. Well anyway, ang ating layunin naman po ay mapaliwanag sa inyo kung anong nangyayari kay Tatay Digong dito sa ICC dahil lahat ng Pilipino merong karapatan pong malaman kung anong kapalaran ni Tatay Digong. Bakit? Dahil kababayan po natin siya, ng kanyang karapatang pantao ay nalabag. At pangalawa, dahil nga po siya ay kinidnap, linabag po ang soberenya ng Pilipinas. So lahat po ng Pilipino, tayo po ang private offended party dahil linabag nila ang soberenya ng Republika ng Pilipinas nang kinidnap nila si Tatay Digong. So sana po, alamin natin kung ang pangyayari dito sa The Hague dahil lahat ng Pilipino may kapalaran ni Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Salamat Roque sa update. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.